Okay, good morning. Pasyal-pasyal, tingin-tingin, buhay tambay, dami oras kung saan pumupunta pag walang part-time. Nag-iipon ako ng paninda kasi bala ko mag online selling. I think maganda rin subukan yon. Nang sa ganon malaman, baka doon na tayo maman, di ba? May salmon sila. Solomon pala, Salomon. Ang ano kasi rito, ang anong tawag dito, yung tax ba nila? Naiisip talaga namin mag-ama na magkaroon ng ganitong klaseng business sa Pilipinas. Kaya lang yung tax kasi dito medyo mahal, kaya parang isa yun sa pumipigil. Kahit mura yung items, dahil sa tax parang wala na, ubos yung yung margin mo sa tax na ipapatong nila. Ano po ang tax dito? 14.975. Every now and then makakahanap ka ng mga deal na sapatos na ito, katulad nito, magkano? 50. Medyo mahal pa yan, no? Ibig sabihin 50, so 2,000. Pag may tax yan, $7 yung tax nya. So nandun ka na sa nasa 2.5 ka na, 'di ba? Mga 2.4, 2.5. So magkano mo ibebenta to? Magkano ba to sa ating ganitong sapatos, 'di ba? Siguro Under Armour na lang, kasi Under Armour mura rito eh. Tapos sa atin ang mahal eh. Magkano ba Under Armour sa atin? 3,000 o 3,500? Pagka ganun, may Under Armour na katulad nito $50 din. So parang ganun din, no? Ubos yung margin mo nga, no? Eh yung pangpadala mo pa, 'di ba? Ipapabox mo pa. Wala. Palpak. Isip ng iba. O kaya unless makahanap ka ng sobrang murang deal na tipong worth it, nakikita ka. Siguro pumita ka ng 500 pesos kada isang unit, let's say sa sapatos, no? Isang pair, pumita ka ng 500, including all the expenses sa shipping and handling, no? Pwede na siguro yung ganon. Sa t-shirt, I think nandito yung pera sa mga t-shirt, no? Naalala ko nung tumingin ako ng penguin na damit sa Pilipinas, umabot siya ng 2,000 o let's say 1,500 na lang. Dito makakakuha ako ng $25 na t-shirt. Magkano yon? 1,000 na to mga dre, no? 1,000 na to eh. Itong Tommy sa atin, magkano yung Tommy na t-shirt? Syempre dapat mas mababa yung tinda mo kumpara dun sa mga retailer store dyan sa Pilipinas, di ba? But I don't think na makakakuha ka ng Tommy na tagwa 1,500 dyan sa Pilipinas. Pero hindi ako sigurado. Correct me if I'm wrong. Naisip ko lang yung possibility mga dreno na mag-business ka sa Pilipinas kung ang bibilin mo rito is yung mga nakasil na damit, sapatos, even yung mga bag na pambabae. Why not, diba? Ito nga, yung ganitong t-shirt sa atin, mahal na yung ano ba yan? Bilyabong. So bagay, mahal na rin to rito kung tutuusin, no? 800 800 pesos plus tax. So $20 plus magkano yung tax? So magiging mga $23 to, no? More or less nasa ganong presyo ka na rin, 800, 900. Wala ka na rin kikitain, no? So dapat talaga mamimili ka lang. Kasi yung pagpapadala ng box, umaabot din ng 100 plus.
dollars, Canadian dollars, depende kung saan may papadala. Okay, etong ano pala, itong Crocs. Kasi madalas na mag-sale dito Crocs. Ang Crocs sa atin parang nasa 3,000 yata Magkano ba pinakamurang Crocs sa atin? Yung Crocs nga, 'di ba? Kahit pangit siya, hindi siya nahihiya, no? Ayun yung ano niya yung main characteristic niya. I'm not maganda but I'm not ashamed, 'di ba? Speaking of penguin, ito penguin na ano, na slacks 30 lang, $30. Sigurado sa Pilipinas hindi bababa ng 2,000 to. Sombrero, never mind. Uy, sa bagay bumili ako ng ano sa atin, ng sombrero na New Era. Magkano yun? Inabot ng kulang-kulang 2,500. Mas mura talaga rito. Mas mura dito sa Canada. Maraming bilihin na ang mura dito sa Canada kumpara sa ibang lugar. Kahit saan ka magpunta, yung tipong ganon. Punta ako ng Japan, mas mura pa rin dito. Punta ako ng Pilipinas, mas mura pa rin dito. Kasi dito maraming option mga naka-sale ba, 'di ba? Kasi sa atin bihira naman mag-sale mag-sale man 10%, dito malaki yung discount nila Bag, isang magandang bag. Eto Osprey, mahal daw tong ganitong bag Hindi ko maintindihan. Sabi ko ba't ang mahal nito? Kasi daw pang ano to, pang mga ano ba, yung mountaineering. Ay ko okay, pero bag pa rin siya, 'di ba? Bath and Body. Naalala ko nasa Cebu ko, wala akong lotion. Sobrang dry na ng balat ko. Sabi ko makabili ang lotion sa Bath and Body. Sa Cebu Airport meron doon Wala stek. Libo. Nagpunta ako sa bench, nakabili ako ng less than 100 lang. Apakamahal ng Bath and Body sa sa atin sa Pinas. Saan ako nagpark? Ito. Bath and Body. Tingin tayo sa Nike. Minsan kasi merong nagkakasale sa Nike ba na less than 40, less than 50, tas maganda. Sayang pag pag may mga ganong sale ba, matsyempohan ka, di ba? Doon ako biglang nakakaisip ng idea na magnegosyo. Pag may nakita akong murang sapatos na alam ko kung pwede ka namang magkaroon ng profit kahit konti. Kaya lang wag sobrang konti, Kasi naisip ko magkano yung dapat na maging margin mo per unit. Let's say bag man yan o sapatos, para nang sa ganun worth yung maging effort mo. 'Di ba? Kumbaga, gaano karami yung mailalagay mo sa isang box kasi nga per box ang pagpapadala rito. Tapos, syempre, sa pagkakatiwalaan mo. Alam niyo naman, pagdating sa pera, medyo magulo ang buhay. Di ba? I mean, pagdating sa pera, nagkakasira-sira ang ang mga tao Parang nakakalimutan ng lahat Kamag-anak, kaibigan, even kapatid, nanay, di ba, mga magulang. Basta pera, iba usapan Kaya dapat maingat din talaga Dati naisip ko rin yung mga dre, yung water refilling business sa Pilipinas. Kasi yung pinsan ko meron sila niyan. Sabi niya gano'n sa akin, kuya, kung magaganyan ka at wala ka sa Pilipinas, wag na. Dati, oo, maganda siya. Pero ngayon, ang dami na. Mahirap ng makakuha ng customer. Dapat may mga pakulo ka. Let's say, yun, libre delivery.
talagang sobrang madaming effort yung ibibigay mo. Okay lang, sabi niya, basta nandito ka sa Pilipinas, pero kung may pagkakatiwala mo sa iba, wag na lang kasi baka malugi ka lang. Totoo naman, di ba? Tsaka, I think, sa palagay ko lang mga Andre, no? Parang, syempre, pag may business ka, mas kailangan ng maraming oras mo. Higit pa sa binibigay mo dati nung nagtatrabaho ka lang. Kumbaga, mas doble yung effort mo. Kasi nga, di pwedeng tatamad-tamad ka, di ba? Otherwise, malugi yung business mo. Eto, Calvin Klein. Baka malaki kitain natin dito. Pag nandito ka naman, yung feeling na sobrang laki ng discount, 70%. Tapos pagtingin mo sa damit or sa mga naka-sale is sobrang mahal. Parang inflated yung presyo. Tapos lalagyan nila ng kunyari malaking discount, no? Pero galingan lang eh. Matyaga ka lang matyaga ka lang maghanap katulad ko. Mahilig ka sa sale, dapat matyaga ka talaga no. Makakahanap ka pa rin ng ng maganda-gandang deal eh. Lalagay. Iniisip ko kung anong mailalagay ko dito. Maghahanap din ako ng ganito. Kumbaga lalagyan ba ng mga camera. Minsan punong-puno yung bulsa mo, 'di ba? So, kaya nahihilig ako sa pala sa 6 packet. Para minsan kahit wala akong bag, basta marami akong bulsa, marami akong paglalagyan, yung ganun. Ito maganda yung pants nila. $50 minus 20%. So, $40 plus tax. Parang 5% lang yung discount niyan. Okay. Salamat naman at wala tayong nakita na kumbaga tumukso sa atin at nagpahamak sa gastusin. Di ba? Paano ba to? Ganito mga Andre, may isang kwento ako sa inyo na kung saan nung mga panahon na nilalakad ko na yung CSQ nila Airmat. CSQ, sa mga bagong makakapanood po, CSQ kung di po kayo pamilyar, yan po yung Certificate de Selection de Quebec na isa sa pangunahing requirement sa pag-a-apply ng PR dito sa Quebec. So, yun nga po, lumabas yung CSQ. Ngayon, ang immediate na problem na kinaharap namin is kung sinong titira sa bahay. Kung paano yung sasakyan. Kanino iiwan, sino mangangalaga, at somehow parang kumbaga in a way stressful din siya, 'di ba? Kasi nga yung bahay okay, kahit walang nakatira ron, pero yung sasakyan hindi naman pwede ring ibang usapan naman 'yon kung iiwanan mo tas madaling malaspag yung sasakyan, 'di ba? Kung laging gagamitin sa kung saan-saan, hindi mo alam pinapaarkilahan pala. 'Di ba? Yung ganun. So, naging isang yan kumbaga malaking isipin sa amin nung, yun nga, lumabas yung CSQ nila Airmat kasi naisip ko na okay, baka malapit na kayong umalis. Diba? Baka sunod na yan is yung instruction na pagdating sa medical. Tapos, sabi ko, rin pala, kumbaga may kinalaman din yun sa sa pagre-resign ko sa trabaho. Kasi, pagkalabas ng CSQ nila, ibig sabihin, in-inform na rin nila yung federal government na lumabas na yung CSQ na inaantay namin. So, ngayon, ang susunod nun, maglalabas uli ng sunod na instruction si federal government para sa susunod naming step na gagawin sa application ng PR nila Airmat. Sabi kong ganon, okay, 3 months. Kasi usually, 3 months ang itinatagal bago maglabas ng panibagong instruction si federal government. So, I think July yata yun eh. Ay ko, okay, July. Kumbaga, naiisip ko na mag-resign sa trabaho no.
Tapos, sabi ko, okay, antayin ko 3 months. Umabot yung 3 months, walang lumabas. 4 months, 5 months, 6 months. Ay ko, wala na. Ako, malabo ng ano. Hindi na natin alam kung kailan lalabas yung papel at pwedeng sagarin nila kung ano yung nakapost online. Nung last time na nag-check ako, parang nasa 6 years na mga dreno. So, sabi ko, okay, buti na lang kako, hindi tayo masyado nagpa-stress kung kanino iiwanan yung bahay at sasakyan. I mean, sayang yung ano, di ba? Kumbaga, sayang yung emotion mo, yung stress mo sa isang bagay na hindi mo alam kung kailan darating. Sabi ko nung kay Ermat, pabayaan mo na, Nay, tsaka na lang natin asikasuhin niyan kung talagang aalis na kayo. I think madali namang ibilin yung bahay o yung sasakyan pansamantala, di ba, sa may iwan sa Pilipinas. And I think that's a good call na yun nga, no, kumbaga isang tabi muna natin yan kasi yung problema is wala pa sa harap natin. Yun, may bahay po ako sa Pilipinas. May bahay kami sa Pilipinas. Yun nga lang, mortgage, utang, mga dreno. May sasakyan din, utang din. And sabi ko, sana matapos ko na. Di ba? Para mas makagalaw ba ako? Kasi para sa akin, kumbaga kung matatapos ko ng hulugan yung bahay at saka yung sasakyan, then mas may freedom ako to do kung ano man yung gusto ko. Kasi nga, mas konti yung responsibility ko pagdating sa bayaran. I think, para sa akin, plus yun. Diba? I mean, imagine kung anong pwede mong gawin dahil hindi na ako masyadong nag-aalala pagdating sa finances. Diba? Dahil maliit na yung binabayaran ko. And, I don't know, parang, okay, may bahay ka, may bahay ako, may sasakyan ako. So, how do I feel? Parang, nakakadagdag ba yun sa pakiramdam na nag-succeed ako? Hindi ko pa masabi, no? Kasi hindi pa bayad eh. I mean, mula ngayon, hanggang sa mga susunod na taon, nababayaran ko yung bahay. Hindi pa siya sa akin, actually, di ba? Sa bangko pa rin siya eh. Wala nga akong titulo eh. Wala akong even yung sasakyan. Wala rin ako ng ORCR na original. So, basically, hindi sa akin yun. Hanggat hindi ko nababayaran, hanggang sa huling sentimo. And imagine yung bahay na binabayaran ko sa Pilipinas, that is, dapat yung contract niya is 25 years. So, buti na lang, mura yung bahay, di ba? Kasi kung mahal yung bahay, mahal yung bayad ko sa mortgage, I mean, nakatali ako sa kanya for the rest of my younger years ng pagtatrabaho para bayaran siya. Pangarap mo nagkabahay ka. Ngayon, ang pangarap mo naman dapat pagka mawala ng trabaho para mabayaran mo yung bahay mo. Umalis ka ng Pilipinas kasi may utang ka. Ngayon, may utang ka na sa Pinas, may utang ka pa sa bansang pinuntahan mo. Dati peso lang yung utang ko eh. Ngayon, dolyar na eh. 19 years ago, nung nag-Saudi ako, ang pangarap ko, magtagal sa Saudi ng 10 taon para mag-ipon nang sa ganun makabili ako ng sarili kong bahay. Sariling bahay ni Ermat. Kasi nga dati nangungupahan kami, kumaga palipat-lipat kami. At yun yung isang bagay na sana sabi ko, magkaroon kami ng sariling bahay. Yun lang yung pangarap ko mga din, ng sariling bahay. I don't know, nung panahon na yun, parang mga 200,000, 300,000 na pera, may bahay ka na eh. Di ba, may lote ka na. Ngayon, naisip ko na within 10 years, sa sweldong 12,000 pesos, sa pagtatrabaho sa Middle East, naisip ko na makakaipon ako ng sapat na halaga para makakuha ng bahay. Parang, okay, ito yung kikitain ko. Again, susubukan ko mag-ipon. So, yun nga, no. Hindi ko naisip. Yung gastos.
yung gastos sa araw-araw. Di ba? Naisip mo lang yung kinita mo, hindi mo naisip yung gastos. At nung 10 years na nga, yung dumating at umalis ako sa Saudi, yung bahay na pangarap ko na tagto 200 o 300,000 is halos doble o triple na yung presyo. At yung pera ko, hindi man lang sumapat. Kahit yung original na presyo ng bahay na 200, 300,000, hindi rin sasapat yung pera ko. So, sabi ko, akala ko ang dali. Diba? Anong 15? Anong nangyari rito? Saan ka mapupunta? At naka-spooting ka. Ay, ano naka-spooting? Alam mo, etibak yung salitang spooting. Narinig ko yan sa lola ko. Lola kong, yun, umayapa na, spooting. So, ano ba? Saan ba nanggaling yung spooting na salita na yan? Ibig sabihin po, spooting, formado ba? Ganyan ang sabi ng mga lola ko eh. Spooting ka, saan ang lakad mo? Wala, stick etibak. O sa Cavite lang yan, di ba? Anyway, punta po tayong downtown. At napanood ni Madam yung video ko. Ayan na naman siya. Napanood mo kailan? Kanina? Napanood niya kanina yung video ko na kumain ako doon sa sa Chinese food, no? So, gusto niya rin kumain doon. Ingitera, di ba? Ano? Tama lang. Na nag-jean jacket. Okay. Pinag-aawayan namin kung paano yung biyahe namin, kung paano magiging yung biyahe namin kasi pupunta pa kami sa Eaton Center pagtapos kumain. Tama ba? Ha? Anong oras kaya tayo matatapos? Matatapos siguro ng 9 o'clock. Ayos siya. Kasi ang tagal mo gumising eh. Hindi mo ako ginising. Para ang bata natutulog eh. Bakit? Ang hindi. Naaawa naman akong gisingin ka, kaya hindi na kita ginising. Ba't di mo ako ginising? Oh, traffic oh. So, hindi kami nagdala ng sasakyan kasi nga mahirap ang parking sa sa downtown, sa Chinatown. Kaya biyahe lang kami. See you sa Chinatown. Wait, we don't have to start the day yet.